Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras at FBM-TV sa bawat bukas. FBM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. FBM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, at ganito ay ipanlalaghan araw sa ating lahat. Kaya sa lahat po na sa atin ay nanonood sa ating araw-araw na broadcast dito po sa FBM-TV online broadcast. Tayo po ay nakakaroon na ng family app na doon po ay nakapanood. Ang lahat po ng video and TV, lahat po ng ating programa ay nandoon po. Kaya antayan po ninyo yung ating ginagawan at application. Yan. Okay, sa oras na ito ay kalahan na po kami sa noon po na isang oras na ating po gagawin pagtalakay sa Biblia at nagpapalipake. Ang topic po natin sa oras na ito ay ito, nayasandahan ng John Genesis na nayagay para nakakasunan o nakakaluka ng uniform. Sinaga ang sinusukin ng Biblia na nayag pinasusin ni Jesus sa nayagin siyan. Alam niyo, sa totoo na, kaya natin ito pag-uusapan dahil nakikita natin kasapa halimbawa na John Genesis, na completion, na yuspang at kung ano-anong event, ang end lesson po ay
sumasablay na sa kalakaran ng daigdig o ng mundo. Yan po ang hindi nakikita ng marami, na ang mensahe sa oras na ito ay sumasok na ang nakalundok na yung nakalundong ginagawa na nasa kalusutan. Kaya po ngayon ay samahan niyo po kami sa topic natin po, yung ating tema. So, ito po yung ating panuusapan. Na yung tindahan na nagdaraos ng joint benefit na ginagawa ng sonar na identification at uniform. Yan. Na pareho-pareho. Para na ipakita iisa silang Kristiyano. So, yan po na ay hindi nakala o ito na ay nakala sa ating Panginoon. Titignan natin, ayon po sa talatayang Biblia, na nakikita natin, at ano ang opinion o itinuturo ng ating nilalahar na kapatid na wala ito kundi si Brother William Nalindrahan. Tandaan natin, karamihan po ngayon na napuntahan, ang napuntahan na nagdadaos ng joint benefit o nagdaraos ng joint benefit na may sonar. Sonar na identification. Nasa nakatawa ko eh. Ano na ito? Sindahan na ito? Bakit parang call center. Naka-uniform ka, nakakalukal suot, tapos meron kang ID, lilintad. Sabi ko, ano nasa eskwelahan ba ito? Ito na ay call center? Ito na ay opisina? Nakita natin na karamihan sindahan na yun, nagiging sonar na may identification ka at pare-parehon uniform. Usan, ipakita naman sa mga tao na sila ay ito. O yan, ito yung aming sindahan, ito yung aming radyo. Kaya, pagdating sindahan, nakikita natin, dinadastos na sa katusak na pera, gagawa ng uniform. Ang totoo na, kaya na sila ginagawa ng uniform, pinakakakitaan din nila yun eh. O, halimbawa, yung uniform, kukuha niyo sa dinikorya. Ako, nagdasok ko ng araw nun eh. Ang uniform, yung kulay puti, cotton, ang kuha na sa dinikorya, 38-39 for seller. 38-39 38-39. Saka yung manifest, yung manifest na tela, ano ko nito? Manifest na tela, ang kuha na sa dinikorya, sa kansaklaran, 27. Kasi naantanda ko ng araw eh. Naantanda ko ng araw, nagsasasak ako. Ngayon, saka yun ang nakapar na tela, yung collar, yung collar, yun na, 65-68 ang suhulan. Kung t-shirt na lang, t-shirt na kunin ko yan po ay, ang kuhan ko yan, 27, ang pinakalatak yan, 38. Nandiyan po ang naklaran, at saka sa Korea. Ngayon, ang gagawin na sindahan, para kunita ang sindahan, tatatakan nila yun. Hindi na sila ng pantataan, nakanilang pantatak sa Quiato. Ano yan, 4,000 yan. Kung yung pantatak, 4,000 yan, yung express, 4,000 yan po yan. Ngayon, ang gagawin nila, lahat ng kanyang member, i-issuehan na nakalang uniform nila. Pinakalalan tayo, 350, 600. Panatala ang tuhunan lang, wala sa 100. Gaano kalaki kinikita? Sa susulan, isa rin po yung nahanap buhay. Pinakakakitaan nila noon salita ng Diyos. Okay, salita tayo. Ang nasindahan na nagdadaos ng joint benefit na may sonar na identification at pare-pareho uniform upang iisakita na sila ay iisakita, ang tanong, ano ang tunay na pagkakaipan? Minsan sa kakaipan yun, nakita ka na meron kang uniform, meron kang identification,
na para ipakita na ikaw ay isa. Yun ba ang pagkakaiba ayon kay Sensor? Ang tunay na pagkakaiba ay nasa espiritu. Kahit nakakaisa kayo na kasuotan, kung ang aral at ang doktrina ay pare-pareho kayo, yun ang tinutukoy na iisang espiritu. Kahit nakalunod ka, nakalunod may identity. Nakakaisa na ng araw, nakakaisa ng paniniwala, nakakaisa ng sindahan, nantuin sa kakala-kala na santisento na tulong sa indataw, sa kitang tao. Sa kitang tao na yun. Dahil, ang tunay na pagkakaiba ay nasa espiritu at salita ng Diyos. Hindi ko talaga sila ano. Yan. Nantuan, itinuturo ng Sensor. Pero, sa panahon na yun, nakikita natin, sa panahon na yun, maraming mga iglesia at samahan ang nakakagawa ng tinatawag na joint fellowship o kaya ay youth camp o kaya ay camp meeting o kaya ay family camp. Yan. Kung titignan natin kung saan, ang iba't ibang grupo ay nakakala-kala kahit nakakaisa ng aral, nakakaisa ng paniniwala, nakakaisa ng doktrina, pero sila nakakala-kala at eto pa, sila ay ginagawa ng nagkakatarehong ID, uniform, logo, na nakakakilanlan upang ipakita sila ay iisa bilang Kristiyano. Yan po ay sa intadok. Sa kitang tao lang po yan. Hindi po yan pinapayunan ng Sensor na niya, tatakitan natin. Ilan na po ang isa sa kinukonsila ng ating kapatid na William Branham, yung sa totoo na nakakatarehong nakakatulan na unicorn, kinukonsila na ng ating mahal na prosesa. Lali sa kikita natin. Ayon sa mensahe. Ito ang tanong. Ito na ang pagkakaiba na itinuro ng Sensor na kapag ikaw ay tare-tareho ay kasuotan nyo. Nakasunod, Jesus tapos inyong sinusundahan, tapos meron yun, nakakaluka kayo, tapos may antipas. Meron pa antification. Yan ba ang sinusukoy na pagkakaiba? Ito na ang tunay na espiritual na pagkakaiba? Ayon sa mensahe ng huling panahon? Yan ba? Nakikita natin ngayon. Noon, ayaw natin sa denominasyon. Ayaw natin sa relihiyon. Bakit? Kasi, pinukonsila natin sila na sila ay organisasyon, denominasyon, kaya tayo ay ulaya pa na relihiyon. Pero, ano nangyari? Nung nandito na sa mensahe, dahil maraming panasok na may pastor na sunod-sunod silang naka-denominasyon, pagpasok nila sa mensahe, anong ginawa nila? Nagtayo sila kanya-kanya kanto. At sila ang leader. Na kung ano ang ginagawa ng denominasyon, ngayon ay pinukopya nila at itinasasok sa mensahe. Yan po kasi ang dahil sa nila ng litawan nila dulaan sa panahon ito. Na nakikita ng dulaan elder, na yung dulaan na tatanda kay Iglesia, na yung dulaan duro. Na akala natin, sila ay totoo, tunay, yun na sana, ang ginagawa nila ay puro nakapanisutan. Pinukopya nila ng ginagawa nila nasa panisutan. Tandaan natin, ang tunay na iglesia ng Diyos ay hindi ito na pinag-iipalan uniform. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay hindi pinag-iipalan ID. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay hindi pinag-iipalan organisasyon, panlahan o kayaanan na nagluto.
Yan. Nasasabi niyo? Kundi, ito ay pinag-iiba. Tandaan natin, pinag-iiba ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo na kung nasa iyo at nilalakaran ng aral ng doktrina sinasayuan mo na kahit ikaw ay hindi ko nakikita, pero parehong-pareho ang ating pagsunod sa salita ng Diyos ang mensahe, tayo ang tunay na iisa sa Panginoon. Pero kung ikaw ay nasa ibang grupo, akala mo kasakasal na ka, nakalulusor kayo, nakakaluka kayo ng kasuotan, pero hindi na ng pareho ang dalang aral at paniniwala ng po ay ipananay sa kitang tao o sa isang tao. Yan, nakita ko niyo? Marami sa panahon natin na nasaan sa isang tao, nasasakilala sila na sila ay naka-mensahe, sila ay naka-internetin. Ang ginagawa nila, yung salita ng Diyos, pinag-iisipan kung paano sila kikita ng pera. So, ganyan po ang ginagawa nila na karamihan na nakikilalan nila minister. Okay. Okay, mas po kayo aalis at sa karaan po nito, tayo ay nagsasalik. Ito, sakita na natin yung nagsasalik tayo isang awitin na kalayo sa tayo. Oh Lord, my love, when I am from wonder, consider all the world I have lived. I see the stars, I hear the rolling thunder, they power throughout the universe display. Then sing thy soul, thy Savior died to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing thy soul, thy Savior died to thee. How great thou art, how great thou art. When through the moon and forest land I wander, and hear the earth sing sweet in the breeze. When I look down from the mountain rise, and hear the noise, and hear the haters move. Then sing thy soul, my Savior died to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing thy soul, thy Savior died to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shout out acclamation and take thee home. With joy shall fill thy heart. Then I shall now in hand their adoration, and then proclaim thy God, how great thou art. Then sing thy soul, my Savior died to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing thy soul, thy Savior died to thee. How
Audrey Noel, Audrey Noel, Audrey Noel, Audrey Noel. Okay, kaso ay nagsasalita sa ating konsola ay hindi online nakakalso ay nakakasunod ngayon. Nasa to sa ating araw-araw na pantalakay, pagnakalita ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay ang ating tinatalakay po ay ito yan sa kita natin. Nayakinsahan na nagsasayin Tennessee o kaya ay Newspan. Nagsasayin Tennessee na nakakasunan na unicorn at IV. Sila ang sinusukoy ng dinosaur o Biblia na sinasusinito sa Biblia. Kung nakikita natin ngayon, karamihan po na sinsahan ay nagdadao sila ng gawain, joint therapy, translating, newspan, at kung ano-ano gawain na ginagawa sila ng unicorn na nakakalukaan sa science. Sa kasado, meron pa nila ID. So, ang English ngayon ay naghihinton na yan. Naghihinton na. Kaya minsan, sasansin nyo, ano ba ito? Ito na ay call center? Parang mali ata yung puntahan mo ah. Parang call center. Kasi naka-unicorn, naka-ID pa. Kaya akala nyo yung sindahan ay call center. Nakita ko niyo, o kaya ay isang otis na kumpanya. Kaya yun, nakikita natin, karamihan na sindahan na ay ginagawan tolanisan. Ang nagagawain na kung sino ng tao ay talaga nasa kananda na ayos. Kaya na ang tanong ay, ito sa ang kaloosan ng Diyos. Ito sa ang tunay na pagkakaiba. Tandaan natin, ang pagkakaiba to ayon kay Bible ay sasalalanin kaya Espiritu Santo. Na ang tunay na pagkakaiba. Ngayon, kung nakakaiba kayo ng aral, paano kayo nakakaiba? Kaya nawa, sa salita ng Diyos, na ang tunay na pagkakaiba. Ibig sabihin, ang totoo na kakaiba ay sasalalanin kaya aral. Aral o kaya ay doktrina. Halimbawa, ako nandito ko sa Manila. Ikaw ay nasa Mindanao, nasa Visaya, nasa Amerika, nasa Singapore. Kahit hindi tayo nagkikita, pero kung yung aral, yung paniniwala, yung ginagawa mo ay parehong-pareho na nasa Biblia, kahit hindi tayo nakakilala, tayo ang tinutukoy iisa kay Kristo. Ngayon, kung kanina na ina sa isang kanahan, oo na, meron kang uniform, may ID, akala nyo ang tunay sa kakaiba, kung nakakaisa kayo ng araw, nakakaisa kayo ng paniniwala, nasasala-sala na kayo o nakakaiba tulong sa kisang tao, sa Indadaw. Sa Indadaw. Ano kasi sabi sa 1 Corinto 1 ang talata, kasi na, ngayon, isinasalanghi ko sa inyo na kapatid. Sa pamamagitan ng kayanan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayo lahat ay nagsalita ng ipananan dadan. Ano sinusukoy na yan? Nagsalita ng ipananan dadan. Ang sinusukoy ay nagsalita tayo ng isang aral, isang salita, isang doktrina, na pare-pareho ang ating sinasaliwalaan. Kaya yung ko kanina, kahit nakanunisan sa kayo, naka-ID kayo, nakakaluka ng uniform. Pero kung ang pinagdalinan nyo naman ay nakakaisa ng sindahan,
Kaso nakakanakan na kayo, ang tawag ko niya ay sakitan tao sa Panginoon o sa Ilzadaw. Dahil ang tunay sa kakaiba, ano kay sa doon na sinabi? Ngayon, itinatalahin ko sa inyo na yung kapatid na sasanalahitan ng tayanan ng ating Panginoon sa Kristo na kanyang lahat ay mayang salita na ipananansagay at huwag nakaroon sa inyo ng layak sa kakadahan-dahani. Ano tinutukoy na sa kakadahan-dahani? Akala nila literal. O ayaw eka ng Diyos na tayo nakahiwa-hiwalay. Dahan-dahani, kaya eka nakana tayo. Ang tinutukoy ng Diyos nila, nung kayo ay nakaroon ng isa-isa na araw o sananaw. Ngayon kung nakakaisa kayo ng araw, doktrina, sananiwala, tapos nakakaisa kayo, hindi nakakaisa yan. Yan ang sakritan tao o sa Ilzadaw. Ang tinutukoy din sa Santo, na kayo lahat eka ang nasalita ng ipananansagay at one nakaroon sa inyo lang sa kakadahan-dahani, kundi kayo'y nalalito sa ipanalang sa iisip at ipanalang sa kanya. Ang tawag na ay totoong unity, na iipa ang pattern, iipa ang doktrina, iipa ang sinukonsol, iipa ang paniniwala. Pero kung kayo ay nakakana na, oo, nakakana kayo, dalawa sa kanyang nakakanuka na unison. Ang tawag na ay turo sa Ilzadaw na isinusuka ng ating Diyos. Bakit? Kasi nakakaipa na kayo hindi dahil sa panita. Nakakaipa na kayo dahil sa inyong layakanahan. Ano pansitan nyo? Sinabi ni Tadyo na nagpare-pareho kayo ng kasuotan? Nandaan itinuturo ng Biblia? Na sinabi na doktor? Sinabi na lingkod ng Diyos? Sinabi din pa kayo na kayo eka ay nagsusuot ng pare-parehong kasuotan? Unison, nandaan itinuro? Ang itinuro ng Panginoon at ng asosaan na karoon kayo ng iipanalan, kan iipang aral, iipang salita, at iipang pananampalataya. Hindi iipang unison, hindi ID. Ano kanya sa Efeso 4 ang talata 8 hanggang talata 5. Ang pagsitan nyo na sasikatan ninyong ilasan ang pakakaipa ng Espiritu sa tali na kasayasaan. Sinasinalitan nyo na ilasan ninyo ang pakakaipa sa sanalagitan ng inyong unison. Nung saan nakasulat ka sa ito? Nakaipa-eka kayo, para eka nakaipa kayo dasa, tayo kung tayo lahat ang may ID. Dasa eko nakakanuka yung ating unison. Para nakita ng tao na tayo ay iipa. Nasa isinuro ng Santo. Ulitin na natin, Efeso 4, talatang 6 at 5. Na sasikatan ninyong ilasan ang pagkakaipa. Anong tinutukoy ng pagkakaipa? Nang tali ng Espiritu na kasayasaan ng isang katawan at isang Espiritu. Dapat, nasa iisang paniniwala na hindi nasa lahat ng grupo. Kaya piliin mo ni isang grupo na nunanaka ng tala sa harapan ng Diyos. Natuturo na araw ng Biblia. Hindi nyo nakikipagay sa ginagawa ng mundo na gagawa sa ng uniform. Pagdalakan na John Tennessee, Kanilikan, na nakikita ko sa inyo, na experience yung dalaan. Yung nakikilala na sa taglakan siya, na sinususukutan ng uniform, na dalaan sa ating panahon. Na para sa iyo, na para sa iyo sa ating panahon. Tandaan,
ang tunay na pagkakaiba ay sa pananalita ng Espiritu na ang tunay na pagkakaiba na itinuturo ng Biblia. Hindi yung pagkakaiba sa material na ikaw ay nasusuot ng uniform o lalakad. Hindi ito yung pagkakaiba ng kamahal. Bruto. Kaya, ano pa niya sa Juan 10:21, ang sabi dito, utang silang lahat ay nag-iiba. Ano sinusukoy nito? Utang silang lahat ay nag-iiba sa aral, sa salita ng Diyos, hindi sa panahal, hindi sa uniform, hindi sa ID na ikaw natatandaan sa isang iglesia para nakakuha ka ng identification. At kailangan sa ikaw aasin dapat lalo kang uniform, lalo ka na din sa doon sa kanyang pinsahan. Kaya minsan, aasin ka ng pinsahan na yun, aasin ka ng gawain. Ano dato? Parang ang napinsahan ko, call center. Call center, yung nakikita natin. May minister ng meeting na internet na yun, karamihan na yun. Naka-uniform pa. Hindi ko nakakatasok kung hindi ko nasasalita, tapos meron kang uniform. Meron kang identification. Na ang daan sinusukin ng Biblia na nekso sa Biblia, nekso, na pinipinturahan ang nadak, saksakan ng ganda, na ayos, o delikado. Pero ang loob naman ay puro dalkan, gusto na nakikita. Sa enter, karamihan na, meron na yun. Meron na sa enter na ginagawa niya naka-denominasyon na may sistema. Ang prayer ni Jesus ay tungkol sa isang sinabi na Jesus na tungkol sa isang uniform? Hindi. Sinabi na Jesus sa isang kanahan? Hindi rin. O uniform. Kundi, nakikita natin na si Jesus ay nandito, ang nais niya ay isang tayo saan. Kung saan ikaw ay ay nasa akin, at ako ay nasayo. Nais ang Panginoon yung nanahan sa atin. Nanakan tayo ayon sa talantayan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, nakikita natin sa panahon natin, marami na yun na nakalensahe. Nagtatakilala sila na nakalensahe. Pero, ang ginagawa nila ay denominasyon. Kaya nyo, nagtatakilala ka internet. Pero, ang ginagawa nyo ay gawain ng denominasyon. Kami, nakakadamit sa kami. Yan ang aming ginagawa, kaya anong ko din yan Yan ay sistema yan na denominasyon. Nakakot ka ng uniform. Nakakot ka na kung ano-ano. Naakala natin, tama. Sinusuko na yan, ekspresyon ng pagkakaiba ay tandaan natin, ang sinusuko na ekspresyon ng pagkakaiba ay sa salita. Sa aral. Hindi pa, tornalisan. Ito nga. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ano ang dadala? Ano ang dadala ng Biblia na dapat pakita ng tao? Na nasusuot ng uniform. Ang isang iglesia. Ang isang kanahan. Kapansin ng isa, yung nakatanda ka, yung kinikilala nila, wala na ikon na kana yun wala ikon na kana. Kaya nila sinasabi, walang na kana, alam niyo kung bakit? Kunikita sila kanina to Bakit sila kunikita? Ako trabaho ko na ng araw nagtasasak ako. Nasa kong trabaho yan, ng araw, nung ako ay wala sa Panginoon. Nung nagawa ko na nagdudukdal, liar, nung nagawa ko na nadakil, diaryo, at kung ano-ano, nananunitor, kung ano-ano. Kasi bakit?
ako kasi ay layout artist. Layout artist ako, graphic artist, kaya pagdating sa ganyan, alam na alam ko yan. Sila yun. Bakit nila sinasabi sila walang nakanaeka sa unicorn? Alam ko bakit? Una, lalaki yung kinikita nila. Lalaki! Bakit sila yun? Eto. Yung t-shirt na ganito, ayan, t-shirt. Yung t-shirt, kapag nanitis, ang kuha na niya sa baklaran, yung nanitis, ang hanagaya ay 26 pesos, 25 pesos, hanggang 29. Wholesale. Wholesale, 25 din, 28, 29 pesos. Ang halaga. Kung nakasal na lang, nakasal na tela. Nakasal na tela sa sukoson, ang halaga na nila ay 36 pesos, 36, 38, 39, gano'n. Yung halaga, kung nakasal. Ngayon, kung alam na Cohelio, lastly, ang halaga na nila, yung nakasal, yaan, 67 pesos, 68 pesos, to 69 pesos yan. Ganyan ang halaga ng kasaklaran, at saka, ano ko nasa kuha na nila eh, lahat ng nasa, sakto na alam ko yan. Doon sila kumukuha sa saklaran, sa kyaso, doon sila kumukuha. Ngayon, sasasakan nila yan. Nagkano ang puhunan nila sa isang t-shirt, at yung tatak, wala sa isang daan, wala sa. Kasi ang kuha na ng t-shirt, kung nakasal ay 36 pesos o 37. Eh yung tatak, yung ink, kasi natin nasasasak yun. O lulukin na ng ink na halagang 10 pesos. Kasi ang kuha na naman nila, naka-12. Ano, ginastos lang sila yan, wala saan 80 pesos. Wala saan 10 pesos, wala sa. Tapos ang gagawin nila, ibebenta nila na ako ng lender o 300 isang t-shirt. Yung isa 400 sa. Yung isa 600. Nagtatak na yun. Ngayon, kung ang pagkasaan, naka 300. 300 yan, ha? 300 na susuotin yun ito. Nagkano ang kwenta nila? O sabihin natin kung isang tiraho, kung nakwenta sila, isang sako na. Kung nakwenta sila lang, 250 pesos, pinakalang isakita. 250 pesos times 300. Nakano kung nakwenta nila? O nakita ko nila? Pinautar ko na isa. Ang bentahan niya, 300. 400. 500 tayo, uniform. Yung isa niya, 500 ta. Ginagawa nila yan, negosyo. Tapos nila, wala na kana. Nasa nila, ano ang sandala ng sensor? Sa unang sinasero, first sinasasay ko, nalayaan nyo ng kasalanan. Nakukulwala na sila. Pero ang talaga kanilang toko, kung paano sila kwenta ng pera. Kaya ang ginagawa niya, isinasakok nila, kailangan meron tayong unicorn. Kasi ang laki-laki nipinta nila sila eh. Kung nipinta sila, ang laki-laki nipinta nila dyan. Pinta nyo, kung nipinta sila, tawang-tawang, nakahirap sila. Pinta pa sila sa auto rin. Ano? Grabe, trek kita. Kumita na sila sa unicorn. Kumita na sila sa ID. Tapos kumita sa ulipat, ikato, sa auto rin, kumita sa ulit ng na-sponsor. Ano, grabe. Zain tayo kontraktor eh. Zain tayo kontraktor. Zain na kasi sila yung kandresa. Sinakakakitaan noon dawa yung linis eh. Kaya sinasakal nila, wala ekon na kana. Kasi nakit nila na kana, kasi hanap buhay nila yan eh. Wala, hanap buhay nila ngayon, kakatulong ka, wala ka nilitoon, nakasal si eka nito kasi wala ka nilitoon. Eh ngayon, eka na nasasahila ka kasi lahat nakanilitoon, eka na hindi. Kasi hindi sila eka, nalang sa kanya eka na andyan na to, o eka ipaklo.
Sasabayanan nila ang eka sa susunod. Wala ka nakawala na yan yung dosyante na nakukunwari na kinaan nila nasasanda sa iglesia. Nakukunwari na kinaan na taktor. Nakukunwari na kinaan nila nagdadawan ni Kristo. Pero, naya-instruktor. Ano ka nakaunan? Ikalawang sila sa'yo. Nalian nyo ng kasalanan. Dasaswat, sinandihan ang katanlarihan nito. Ano sinusuko na katanlarihan? Yung salita ng Diyos, yung aral. Ayaw nila ayaw nila sundan. Yung ang sinusuko na sinandihan. Ang sinusuko na sinandihan, hindi ibig ko na ayaw no. Ang totoo lang, aktibo kaya eh. Aktibo kaya kasawa eh. Ang sinusuko na sinandihan, yung hindi mo na sinusunod ang salita ng Diyos. Ang ibig ko niya, sinasandihan noon, tower. Yung visa, yung utok ng Diyos, ayaw na nakaral. Bakit ayaw na nakaral? Kasi, hindi ka kikita. Wala kita sa iyo? Sa ating panahon, nakikita natin. Naraling fruto na yun. Na, ano pala sa'yo na kapatid? Naraling fruto na yun, lukhang. Ganon. Ano sinasin? Naraling panahon na yun. Palitan natin. Naraling pindahan na yun. Pindahan na. Salaktahin na natin. Naraling pindahan na yun, lukhang ganon. O salitan ulit natin. Naraling na yun, natatanda sa iglesia na yun. Lukhang ganon. O salitan ulit natin. Naraling na taktor na yun, lukhang ganon. O yan, ano na. Anong sinagawa nila? Sinagawa sila na nila, unicorn, dali. At nala-ID sa kanilang tindahan. Nung nakaroon ng ng ID o nono, hindi na nakalanan. Kung nakanagak pa. Pero kung nandamitin na kasawain, naan nakala. Nono. Yan, nono. Naisalo, sasandakin na. At hindi mo alam kung ang tinuntahan ng sawain o call center. Kasi, nakakaluka na ako. Tapos, naka-ID ka. Nakanak ng tindahan. Nakanak ng sawain. John Tennessee. Completed. Lutkan. Naya, nakasakot ka lang. Naya ID. Nasasunod nyo? Naka-unicorn. Kaya, ano ba ang sinuntahan ko? Ano na to? Call center na to o sawain ng taloon? Yung sinuntahan ko, opisina o sawain ng taloon? Nasasunod nyo? Naka-unicorn! O, sasabihin nila, wala na kanasan eh. Nakisasabihin nila na wala na kana. Kung nita nakasusina, kaya walang nakana. Kasi sila ay zinunan. Zinan sila. Ang nakikita na niya kung saan sila nakikita ng pera. Naya ang ginagawa ang Delicado ang Tennessee. Ginagawan tornar. Naakala no ang tinutahan no call center. Call center, naka-ID ka. Lahat naka-ID. Lahat naka-uniform. Ngunit, wala na ang tunay. Oo na, pare-pareho kasautan. Pare-pareho may ID. Nahahanda kasautan. Pero ang tanong, meron sa kasanarihan na Espiritu Santo? Wala. Lahat na ano yan eh, daya-daya. Pare-pareho sila, nakukunwari na na sinasakay na kung ano ang daloy. Kaya walang tower, nakit walang tower.
walang sumusununsa. Natatakot sila na tunahin. Bakit? Kasi kapag sinusunod nila, hindi ko na i-confess nito. Kasi, sinasalasan mo kami. Kaya kasi ka na welcome. Nakasunod nyo? Tandaan natin, ang tan-ihin ay tantangan. Ngayon, kung ikaw ay isak na okay lang, ang mahal nila, sila ni Talo, yun, hindi. Yun ayaw na siya. Kasi sa kahit nila sinabi yan, ano nangyayari kayo? Nasasahan na ka rin. Sinasaan nila kasi doon, kanyang nakaalikan ang gawain nila. Ang kanilang telusin. Ang kanilang telusin, translating, translating. Ngayon, tanong na enta, meron na eh. Tanong na enta, halimbawa, translating. Lalo na asayan nila, asayan. Hindi ka nakakatakot kung hindi ka nanlinis ka ng tayanan, no? Nagsasaregister ka muna para nakaroon ka ng ID. Kasi kung wala kang ID, no, hindi ka pwede pumasok. Kasi bakit? Wala kang identification. Hahanapin nila, Pastor, wala kang ID, hindi ko nakakatakot dito. Kahit pastor ka sa. Ang nanawin, sandali, kuha na ng ID yun. Doon po kayo doon sa kanila nun. Doon po kayo natalis ka kumuha kayo ng ID. Para nakaroon kayo ng ID. Pag may ID ka na, pwede ka na sinasok. Dinadaan niya ka, nandito, Karnar na kainusan. Nakamundo. Naya pinasusin sa zero. Sa loob ng mensahe. Ngunit ng sunok ang nasa loob. Ano ina kayang sunok? Nakapanlisusan ang ginagawa nila. Sistema ng panlisusan. Nakita ko niyo? Ano ang turo ni Brother William Johnson? Sa kanyang mensahe na spoken word na ang talaga ay Christ is the mystery of God's return na itinuli noong 1963. July 28, ang kanila ay ganito, ang Diyos ay hindi nakikilala pa sa nalagitan ng panahon. Grupo, o dekasyon. Hindi siya kailanman nakikitulo sa isang grupo. Silang, o dekasyon, sila ay nakikitulo sa individual. Malinaw ang itinuro ng Madrasa. Pero ano nangyari na yun? Sa loob ng end-time message, halos lahat na yun ay naka-grupo. Nagtayo sila kanya-kanyang relihiyon sa loob ng mensahe. Nagtayo sila kanya-kanyang denominasyon sa loob ng mensahe. Katulad ng aso na kumakain na siya'y nakakain lang sa kanya, na nakinasiyan, na isinusukan na nila. At na isinukan na lahat na kanakinain, na isukan na, lalaya, kinakain na naman. Ganyan na yun sa end time. Karamihan ng takso na yun, nalakan ng kahe. Isinukan nila ang sistema ng nila denominasyon. Isinukan nila ang nila sistema ng nila relihiyon. Umalis nila sa nila relihiyon. Dahil nakita nila na ang mensahe ay tunay na tunay. Na sila ay tumako na sa mensahe. Nansin sila sa mensahe. Yung kanya isinusukan noon na iniluwa dahil ayaw nila. Sa karaan ng ilang panahon, ngayon pinakain nila. Ano inasal niya pinakain? Ginagawa na nila. Ngayon sa noon,
ng mensahe. Ano ginawa nila? Nagtayo na sila ng kanya-kanyang organisasyon. Ano organisasyon? Kanya-kanyang sanahan. Kaya may grupo ng Quiato, sanahan. May grupo ng Tayak, sanahan. May grupo ng Mensapiha, sanahan. Organisasyon. Maraming relihiyon ngayon, maraming organisasyon na walang pananay-nanay ang mga teenagers na sinasala ay nasa noon ng mga denominasyon itinayo ng tao. Nakasa niyo? Sinabi ng manuhan. Hindi sinusukat ang sakang tao sa membership o kaya ay panahan. Panahan. O ID. Ngayon, kung nakawala ko yung ID na yun, aasin ka ng dawain, no? Hindi ko nakakatakot. O organisasyon. Kundi, sinusukat ng Diyos ang isang tao sa pananalisan ng dadong katayalakan. At ng pananampalataya. Ano? Pananampalataya. Hindi panahal. Hindi uniform. At ng pagsunod sa kanisa. Ano ang kanilang spoken word na kanakotiko sa The Mark of the Beast na itinuri noong 1961 February 17. Ang kanilang kapag ang mga iglesia ay nakanakala sa organisasyon. Ano organisasyon? Itinuro kanila ni Wandermahal. Ito ay mga grupo. Grupo na nakanoon ng mensahe. Sila ay lumalayo sa original na panululo ng Espiritu Santo. Bakit sila lumalayo? Kasi kapag ikaw ay nakanoon na isang sanahan sa end time, hindi na si Kristo sinusunod mo. Noon sinulo. O halimbawa, nakagrupo ka na Quiato. Sino ang nakusunod dyan? Siyempre yung kanilang kinikilala, matanda sa iglesia. Kung ikaw ay nakagrupo ng Tayak, nagrupo sa grupo, o sino kusunod mo yan? Siyempre, yung sinulo na nasa Tayak. Kaya ano kami? Lumalayo ang Diyos. Bakit lumalayo ang Diyos? Kasi ang Diyos ay nakikisuyo siya sa mga individual. Individual. Nasa paano nakikisuyo ang Diyos sa isang tao? Kung ang sinusunod na tao, ang Diyos ay nakikisuyo sa individual, hindi saan? Hindi sa panahan. Hindi sa organisasyon. Ano kami ulit? Ulitin natin kanina ito. Kapag ang mga iglesia ay nakanakala sa isang panahan, isang grupo, isang organisasyon, ano kami manuhan? Sila ay wala na. Wala na sila saan? Sa panululo ng Espiritu Santo. Bakit wala na? Kasi ang nanululo ko kaya tao na Tao na sinusunod nila. Kaya, wala na ang panululo ng Espiritu Santo. Wala na. Ngayon, akala mo, installation ka. Kasi nakapalakan ka Akala mo, totoo ka nobya. Kasi bakit? Naniniwala ka kay Wandermahal, naniniwala ka sa mensahe Ako install ako. Pero ang tanong, sino sinusunod mo? Tao. Sinong tao? Yung kinikilala nun, natanda sa iglesia. Kaya ano kami? Wala na kayo. Wala na ang panululo ng Espiritu Santo. Wala ka na. Wala ka na sa Espiritu ng Diyos. Wala ka na. Akala mo nan, tunay ka nun siya.
Ako ang nandun. Pero sa harap ng Diyos, hindi ka na niya pinipinala. Kaya, kung ano ang itatagawa na inyong samahan, o na kapatid, meron tayong John Tennessee, meron tayong Lukar, kainan ng Eka, lahat kayo, meron uniform. Nasa Eka ni ID, pastor, nakano po ang uniform? Ano yan? 400 na Eka isang sirako. Pastor, ako po, kukuha ko ng 3. Sa akin, sa asawa ko, sa akin anak ko. Hindi. 400, 400, 400, 1, 2. Ang tuhunan, unatan, 200. Nakalukili sa yung pastor, 1,000. Nalulatan na sintin, na nagsasyanting naghahanap buhay na natindahan. Kung tayo, isang sakto na to, isang tindahan na to, wala tayong isang minuto, nasaan na ang pera, kasi nasakto, 1, 2, nalandan din ng pera. Isang sakto na yung 1,500. Wala akong sukli, saan na yung katakto na, saan na, nalandan din. Sa isang tao din, okay na sakto. Na ikon 300, nansip ko na yun, tama ka na. Turo sa isang tao. Turo sa isang tao. Kapag ang layunin ng Tennessee ay nagkaisa sa sustena. Ano sustena? Ng paraan. Nakaroon ng ID. Nakaroon ng uniform. Na ang sinusukin na yung sustena ng tao. Nakakaroon na iipan. Nagkakakilanlan. Ano yung identification? At nanlulukan. Isang relihiyoson sa lahat. Maaari itong nagiging na naka-organisasyon na eksperto ka. Doon nag-uumpisa ang isang denominasyon. Ino-organize na. Tao na ang nagtatatusan. Tao na ang nakukulod. Kaya nakalis pa lahat ng tatakok. Saka ikaw hindi nakalis pa, hindi ka nakakatakok. Ano yan? Na spiritual denominasyon. Sila ay nanlulukan isang religiyon. Akala no, gawain ng Panginoon ang sinasahan no, ng talaay na naka-denominasyon. Ano kami manamahan? Sa kanyang lenguahe na spoken word sa kanyang quotation, na ang kanyang lesson ay ang exposition of the present church ages. Sa pahina 265 kanina, ganito, ang organisasyon ay laging tumatatay sa espiritu. Ang ganda ng gawain, grabe. Ang una, grabe, ang ganda ng gawain. Nakakataneho, kami ng uniform. Ang ganda, naayos na naayos. Kaya randal ko, espiritu santo ng John, Bakit naramdaman ng espiritu santo? Kasi, tatay ka din. Ang nararamdaman mo ay emosyon. Ang nakikita na isustain ng tao, naayos na naayos. Ganyan ay sustain ng tao. Kasi nga si Kasal ay pagkakaipa ay nakasanayan niya pa saan pagkasa sa sustain na. Ano pa? Tornalizan. Ano pa? Nayasan ng Diyos na nakakasaneho ng uniform, lahat meron sila. Ano nangyayari? Unti-unti nawawala ang kalayaan ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, dahil wala na kalayaan ang Espiritu Santo, kahit sakto ka sa, hindi ka na nakakatakot. Hindi ka natatansasin. Nalinsanan kung nayaman ka. Kung nayaman ka,
wala na yan, hindi kayo na yan. Tako kasi laki, meron na kayo. Pero kung ordinary ka na nagkakaot, dadaan ka sa proseso. Sakto, nagtayo-kanton mo na kayo doon. Para kayo na ID kasi hindi kayo nakakasako kung wala kang ID. Kaya dadaan ka na yung sistema nila. Kaya ano nangyayari? Patay ang pagkakaisa ang nakasalanan niya sa datas, sistema, at panlalitan, at panlalas na pare-pareho suot. Ano nangyayari? Unti-unti nawawala ang kalayaan ng Espiritu Santo. Akala nila naroon saan siya. Akala nila nandoon saan Espiritu Santo, pero wala silang kaalam-alam na yung Espiritu ng Diyos ay wala na sa nasa kanila. Okay man po kaya anis at sakalaan po na isang awitin. Tayo po ay lulitan ng kansanila po at kansanila po mula ko na isang extension ID. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Kuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras at ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, bagong studio
tayo po ay okay, tayo po ay nagdadalik dito po sa ating Gonzalo and NGN TV online bukaan. Nilabati natin sina Pastor Nicolas Tornao, ayun si Pastor Willie. Pastor Willie Tornao, ayun, Nicolas Tornao, at ganun din kay, kay Pastor. Sandali ipalipay natin. Ganun kay Pastor Zorella. Ayun, nilabati natin sila. Sila po ay nanonood sa ating Gonzalo and NGN TV online bukas. At ganun din po sa lahat po na nanonood sa atin. Nanalo po at ang ating sinasalakay ay eto po, yan. Sinasalakay po natin sa oras ito ay nalasindahan ng Joy benefit o kaya ayusan o kaya completed. Nanay, nakakasareho o nakakasunan ng uniform at ID. Sinasaan na sinusukin ng sensya na sinasusin nito sa Nibilan. Okay, nilagyan natin si Terna Sonoria, nalagyan kay Elias Angelino, yan, at kay Rowena, yung si Rowena, yan. At sa lahat po, na sa atin po ay nakakasaloon, sa oras na ito ay naraling salamat po sa inyo. Okay, tayo po ay nakasunoy. Ulitin natin, ipasay atin, sinasalakay. Yan po ang ating sinasalakay. Okay, pakita ko po sa inyo, na kandidan, kung ano po ang sala. Kung ano po ang tayanin. Tayanin ng isang tanlagas na pagkakaiba. Kasan ang na-iglesia ay nakakaroon ng iisang uniform. Ano yan? Ito ay tayanin. Nakitayanin. Kasi na ay takitang tao lang. Takitang tao. Sa harapan ng Diyos, ang tawag na ay tain na daw. Kasi sa Panginoon, wala na takitang tao eh. Ang tawag sa Panginoon, tain na daw. O kalaan na kalkulwari. Yan. Nakatain na daw. Kasi nakakaroon sila lang isang nakakatarehon uniform. At nakakatarehon ID. Kaya sa kaya ko na sinagsawa halimbawa, aase ka ng John Tennyson, aase ka na Nectarian Meeting, aase ka na Liston. Hindi, nasa kakanay mo, ano na sinitahan ko, ano na ito? Consent na ito? Consent? Nakakano ka ng suot? Nakakano ka ng ID? Kaya, akala nyo, ang sinitahan mo, call center. Akala nyo, ang sinitahan mo ay na business marketing. And ilang kaya na yung marketing, wala kaya para-parahan yun na siya. Isang insinesa na yun. Nayakandahan. Para-parahan, nakayuniform pa. Isang sanahan na, meron sa kakakilanlan. Ano na yan eh? Nagdaling, nagduuan, espiritual, naka-denominasyon. Yung sinasama nila kauna, na ano, kasi naka-uniform, naka-ID. Unti, nagiging organisasyon. Ano organisasyon? Ino-organize ng laayos. Sa kasasok nun, nagiging denominasyon. Anong denominasyon? Dinominasyon na ang lahat. At, hindi ka pwede pumasok, kanya yan, susunod ka sa anin sa nasunod. Na ang sinasawala, denominasyon.
kinokontrol ng inyong denominasyon. Kinokontrol. Kaya hindi nila alam yung kanyang iglesia, yung kanyang kalahan, yung ministerialism, kanyang mensahe ay nagiging sectarianism. Nasa ba niya? At hindi nila alam, sila sana ay unti-unti na lumalayo na sa purong salita ng Diyos. Nawawala na sila. Saan? Sa tunay na salita ng ating Panginoon. Okay, nalamin si Jesus na binanggit ng Lazarahan na ang nobya, ang bride ni Kristo ay hindi kalahan. Hindi ordinasyon. Pero ang sinagawa na yun, kanya-unang mensahe. Dahil na yun, nalain ng tao na nalakikilalang dulaan. Elder, dulaan, nasasaglakan siya. Na ang sinagawa niya ay nagtatayo sila kanilang naya organisasyon. Ano ang sinagawa niya? Naya kalahan nila. Naya druso. Tanda natin, ang nobya ni Kristo ay hindi druso. Hindi kalahan. Ang tunay na tense ay pagkakaisa sa kanila. Walang sakon. Lalala ang isa't isa. Nakakalayan. E ngayon, sakala kay kontroso ka. Hindi ka na nakakunan kasi nakakita ka niya nakakilala na kanlakan siya. Kaya niya, na nakakakunay, nakakita ka na. Kung saan, nandiyan saan sa daw. Pero kung nandiyan ka na pinakakilikilanan, nakakanlakan niya, dinasi ka na. Kahit kakilala nila, kahit kapanalo, pero hindi pwede dati kasi nandiyan yung nandiyan yung kinikilala nung taktor nandiyan yung kinikilala nung nakanlakan siya. Tulong sa isang taon na. Bakit? Dahil, meron silang kalahan. Saan ang tunay na sinuki ay sa Espiritu Santo. Sinuki saan sa katotohanan. Sinuki saan kay Kristo. Sinuki sa naya sa grupo natin kundi saan sa salita. Ang sinukit na isa, nakakasaliho ka na kulay, uniform, yun lang sinukit. Ang sinukit na ikaw yan ni anti kayo lahat, anti-system, o sa inyo ka lahat, na kayo yan, kasano ka, nakakasano ka, brother, nalinis ka na namin. Kasi hindi ka kasano ka kanaan, hindi ka namin kaipan, hindi ka namin kapasin, hindi ka namin wala tayong relasyon. Lulayas ka. Kasi, hindi ka namin kasi isa ka, lulayas ka. Pero kung naka-isa, takbo. Kasama ko sa inyo sa inyong dito. Yaka. Sa isa pa niyo, saan sasala ka, i-entertain ka. Saan hindi ka sasala, Nan, takbo ka niyo. Hindi ka nito welcome. Uwi ka. Hindi ka welcome. Kasi sila nakakaisa saan? Sa organisasyon. Tandaan, ang totoo o tunay na iglesia na ating Panginoon, ito ay hindi nakikita sa uniform. Hindi ito nakikilala sa ID. Hindi ito nakikilala sa grupo, samahan, o organisasyon. Hindi. Kundi saan sila nakikilala? Saan? Sila ay nakikilala sa dadul katalalakan ng Espiritu Santo. At nagkatahalagan, nakikilala sila sa palitan ng Diyos.
na iisa ang aral, iisa ang doktrina. Kung ano ang nakita sa Bible, yun ang kanya kinukulat. Doon sila nakikilala yun na totoon lingkod ng Diyos. At yung buhay nila ay nilalakan sa kanila. At yung presensya ng Espiritu Santo ay nakikita sa kanila. Hindi tao ang nakikilala sa kanila. Ano yun? Karamihan nakikilala ka. Nalayo ay kay ano yan, kay Dr. ano yan, kay Grocery ano yan. Saan ka nakilala? Saan ka na-identify? Kay Kristo na? Hindi. Na-identify ka kung sino ang kinikilala nun natanda sa iglesia. Kay ano yan? Sa ano, Kriyato yan. Sino nakilala? Ni Kriyato, hindi si Kristo. Kay ano yan? Sa Tayak yan. Ano nakilala? Tayak, hindi si Kristo. Bakit? Yung kasi ay itinakikilala mo kung ano ka. Hindi si Kristo. Tandaan natin. Naaanin ikaw ang nasuot na kayo, nasuot na nakakasalehon sa uniform. Ngunit, hindi ibig sabihin na kayo ay iisa na. Iisa kayo kay Kristo. Ang totoo yan, hindi na kayo kinikilala ni Kristo. Bakit kayo hindi kinikilala? Wala na ang Diyos yun eh. Kasi yan ang mensahe kasal ay isang iglesia ay nagiging sa lahat o grupo lumalayo ang Espiritu Santo. Ito ka lumayo, ang tanong, nandun pa na Espiritu? Wala na. Hindi na sa Kristo nakukulod, hindi na sa Kristo. Sino nakukulod? Nulian na panahon. Tandaan, ang tunay na pagkakaiba ay hindi ka itinalo ng tao na panahon. Ito ay pagtalalagitan ng sino at gawa ng Espiritu Santo. Yan ang tunay na pagkakakilanlan. Ano kanya ka? Karoon na 8:14. Sapagkat ang lahat ng tinataglayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang tunay na anak ng Diyos. Na ang tunay, hindi yung sinabi na sapagkat ang lahat ng tinataglayan ng nasasandakan siya yung sa nakakulat ng elder. Yun sa hindi Espiritu. Ito niyo ngayon, ang tayanin, danger, sa tangkulo, sa sistema, o sa luluno ng tao, sistema ng tao, kaysa sa luluno ng Espiritu. Ano ang danger? Ano ang danger? Gusto kaya anak, kakaraan ko na ating expression ID, tayo ay nagsasaya. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duspoloy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para at Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Borgasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon
at inspirasyon. ABM-TV mismo online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. ABM-TV ay nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. ABM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Yeah! Okay, narito tayo ng babalik sa ating panahon ng content sa ating pansala at ABM TV online. Ang tinakalakita natin ay narasandahan na nagjojoin benefit na nakakasunan o nakakaluka na isinusuot na uniform at meron pala ID. Sinagaan, sinusukoy na sinasusin ni Zilan. Sinusukoy yan. Kaya ngayon ay okay, sinasayin ating sinakalap at nawa ay nakita natin on isa sa pinakatala kung ano ang nasa natin gawin. So ano ang tayanin? Yan. Ang tayanin ng isang tangsunod sa sistema kaysa sa kanuluno ng Espiritu Santo. Sa ating panahon, na kapatid, na kaibigan, ay marami. Sa maraming joint benefit, na conflicting, na youth on youth, ay nakikitaan nakakaparehon na antipinan ng uniform, ng logo, sasasayan ng tindahan, at may iisang sistema. Na sa panlabas ay nakikita natin sila maganda. Kasi maayos eh. Nakikita na ang ganda na naka-uniform sa sila, pero nakadaway na, naka-exit sa sila, kaya aakalain mo ang pinuntahan mo, call center. Yun pala, gawain. Akala mo, call center yung pinuntahan mo.
Ngunit sinunod ayon kay Sandor, ang mensahe ito ay isang pagkakaisa, ito na ay isang pagkakaisa ng Espiritu Santo o pagkakaisa ng sistema ng inyong simbahan. Sistema ng tao. Tandaan, maraming beses na sa kasaysayan ng Iglesia, ang tao ay lagi paulit-ulit na sila ay nasisihan, nanloloko, nanininang, natatahamak. Sa bawat panahon, ang Iglesia ay palagi lumalayo sa salita ng Diyos. Sila ay lagi natatahamak, wala sila kaalam-alam, na akala nila ito ay isang kaalasan. Akala nila ito ay kalooban ng Diyos, pero hindi nila alam. Sila pala ay lalapit na saan? Sa banin. Sa banin. Sa impyerno. Bakit? Kasi ang kanyang sinakalahan pala ay organisa sila. Ino-organize sila. Ang kanyang sinakalahan Iglesia ay tornalizan niya. Tornalizan. Ang kanyang sinakalahan Iglesia ay nasa sistema na kanya. Sistema ng tao. Wala na ang Espiritu ng Diyos. Pagdasa, nawala na. Ang tunay na kalayaan ng Espiritu ng Diyos. Hindi na nakakino. Hindi na nakakino ang Espiritu Santo. Ang Biblia ay nagdadasala. Dadasala taon sunod-sunod sa kanilang sariling sistema. Ang sabi sa Jeremias, sa Jeremias 17, ang talata ay talatang 5. Ano kami? Suntain ang tao na sumisiwala sa tao. At ginagawan naman ang kanilang Diyos. Ano kami? Suntain daw yung tao na ano? Sa tao na sisiwala. Na ang ginagawa ng tao, yung ang kanyang ginagawan batayan. Ginagawan naman ang kanyang Diyos. Yung kanyang tower, anong Diyos? Sinsinulan? Authority. Authority. Wala tayong aircon na nagawa kasi natanda pa Iglesia. Kasi aircon natin sa nanag yun. Tayo aircon na kasahan na. Naka-eka, hindi tayo pasaluin. Kaya, kaya aircon na salita kasi nakalasa pa na kasa. Ano kami? Suntain ang tao na nakatao na tiwala. Kapag ang isang Kristiyano ay sumusunod sa lahat. Nakasako sa pinikilanan na kasanda kay Iglesia. At nakanintindi sa kalahan. Kaysa sa salita ng Diyos. Napayanin. Delikado. Danger. Saan danger? Sa kanila. Tandaan natin, pagtala ko na ito, noon, ang mentalo kayo ay meron din silang uniform. Parang nakaon, nakasuti, iipan-design, nakakanuka, kailangan nila, naka-uniform. Ang mesundahan na yun, may anti-message na naka-uniform, sinaan nila, na talo kayo sa ating panahon. Sila ang tinatawag na talo kayo sa ating panahon. Sino ito? Ito yung nasusuot ng uniform na talo kayo kanya.
Sino ito? Ito yung nasusuot ng layak ay si Palasindahan na nakakanuka at kasungutan. Sila ang sinasawa na may sana sa iyo sa ating kapanahonan. Sino ito? Nenea na kanuniform. Nenea, relihiyoson taraan sa stela. Nenea, organisasyon. Bruto, samahan. Meron sila identification sa kakakilala at kilala sila bilang ganang. Pero, nayasana sila. Ngayon, nakikita namin ko ngayon. Nakikita niyo sa end time. Lesson ngayon. Ang na-espiritu na nasana sa iyo, na-kanto sa iyo, at na-espiritu na na-source anointed. Akala natin, espiritu ni Kristo na sa kanila. Pero hindi nyo alam, yung sa kanyang sinusundan, na nagsinakaliza. Hindi pinala nakasandakan siya ang naya source anointed. Sinasala nila espiritu niya, talo kayo. Layakan sa iyo. Na-espiritu na nasusuot o sinususuot ang kanilang sinasakot na naya unicorn. Nasa eka naka-unicorn mahal. Nasa eka naka-ID lahal. Nasa eka nakikita ang sayana kahit nalayo ka. Kita yung Pedro. Kita yung Juan. Luka na siya. Pero ano ka nito? Saan ka nasa? Sa Marcos 7. Nasa swat. Walang kansuluhan. Ang kanilang gawain. Ang kanilang pagkanda. Na ang itinuturo ay ang iniuutos na kanilang pinipinanan na kasandakan nila. Ano iniuutos? Nakakaroon tayo ng youth selfie. Kaya lahat kayo ay naka-uniform. Natuturo na kanilang pinakautos, batas. Na yung sinusukoy. Sila ang batas. Kaya sasakakot pa. Tako. Nakano po yung uniform. Kasama po ang ID. Sa kasama ID, tandaan sila lang. Sa ano po kung saan nyo kukuhanin? Wala na kantawan nyo. Okay nyo. Gawin ko na lang 1-4. Para kantawan ka na, sandaan. Nakanasuhulan, wala kang 200. Kung nisa na yan, 1,200 na hindi, nasaktan suhulan. Kung nakita ang kasuhayan, dahil sa uniform. Tandaan, ang tunay na alasan ni Kristo ay hindi pinag-iisa ng uniform. Ang naasukso ng araw ay wala silang lodo. Yung nagawain nila, hindi na lang pareho. Wala silang religious ID. Wala silang denominasyon o kanahan. Hindi na kinakilala Parang kung sinala na sila Yung panahon na asukso, itinasak mo na sila isinasa nun Ganun na sa ating panahon. Bakit? Kasi ikaw kasi, kinukonsinan mo sila. Dahil kasi ugali na nalingkod ng Diyos Ang ugali na nalingkod ng Diyos, nagawa sila ng lengkahe para tamaan nila noon sa sistema ng tao. Siyempre, sistema nila yun, ginawa, nagagana sila. Kasi pinatamaan sila Kaya ngayon, ipakaya sila yung paano pa ako. Wala ko yung kinalanin na si Asokto ni Mercado. Dinadalasan ako yan sa Facebook. Ganyan. Wala kung si Asokto Juan. Kasi kung nakalita yan, pero ako kasi nasalaan. Kaya ganit sila kaya, totoo, nalikon na siya. Ganit sila. Kaya, ano kanila nilahan? Ang kanila ang problema na yun,
masyadong maraming tao ang tinatanahan ng sistema sa kanya na Espiritu Santo. Tinutukoy dito naman ng maraming tao, ito ay nila, nakikilala nila, natatanda sa bawat iglesia. Kapag ang iglesia ay kontrolado, naging kalahan, at sinanunuluan ng kanyang council, legion at kung ano-ano, ginagawa sila isang council, o nakasali sa sistema, ano nila, marami na nawawala. Okay, maaari yan, nawala ang direktang panunulo ng Espiritu Santo. Wala na. Wala na sa kanila ang panunulo ng Espiritu Santo. Ano kanila naman? Sa kanilang mensahe na indictment. July 7, 1953. Ang kanila, muli nila itinatako sa Kristo sa pamamagitan na kanilang grupo. Sa pamamagitan na kanilang panahan. Sistema, kapag ang tao ay nagtata sa kanilang panahan, sa kanilang grupo. Lawyer. Nagtata sa kanilang gawain. Nagtata sa kanilang organize. Kaysa sa araw, sa doktrina, kapalitan ng Diyos, na ilalagay muli sa Kristo sa labas ng Iglesia. Mga kapatid, ang espiritu ng denominasyon ay nandito na sa noon mismo ng end time message. Nandito na kayo. Ano ka mensahe? Ang denominasyon ng espiritu ay naglalagayan handanan. Kaya kapag ikaw aatin at hindi ka nakaisa, sisisain ka. Meron ka na handanan, kontrolado niya ang tao. Kontrolado sa kasi na meron bisita na foreigner, kontrolado niya. Hindi ka nakakanati. Hindi mo kayo nakakausap. Lalihan kung kilala ka rin. Lalihan kung nalala ka rin. Lalihan kung na-influence ka rin. Pero, kung ikaw ay ordinary yung tao, hindi mo nakakausap yung kanilang bisita. Bakit? Hindi yan sa kunan. Saka kasi nakilala mo, nakilala na, invitahin mo ha. Dictionary. You are from? I'm from Africa. I'm from India. You work in the Philippines. You invite my son? Yes. Nakata ko sa'yo. Nakata ko sa'yo na na-invita. Kaya ano ginagawa? Sinasakuran. Bakit sinasakuran? Pera na Pera na. Nalilit. Nakata. Ang tanaw nila komisyonary na na-expect ko ay kita. Kumikita ang panduhayan. Nakata niyo? Ginagawa na kanila ikang tama. Unti-unti inilalayo ang tao. Saan? Sa doon katotohanan. Ito ay sistema ng nakarelihiyon. Sistema ng edukasyon. Sa kapanakan ng iglesia na ang sinusundan ay sistema ng iisang tao. Reconciliation. Pan-out alternative. Lumayos kayo. Sa likuran ninyo ang kinikilala ninyo na first anointing na nakikilala ng kasandakan Diyos. Na nakikita ninyo hindi kaya na nalakan ng salita sa salita.
ginagawa sila ng kanilang sustento. Sinaan nila sinususin sa lahat, pero ang noon ay nagsulok. Nagkasakyan ng Kristiyano, nananararo. Pero ang puso ay puro naiitim. Ang kinikilala na nila ay ang kinikilala sila. Sila ay nila source anointing na nakinitaw sa ating panahon. Ito ay panahon na napaka-milikan. Okay, hanggang dito na lang ang tayo at maraming salamat po sa lahat ng sa ating po ay nanonood dito sa ating programa ang NTN TV Online Broadcast. You and me go together like 1, 2, 3. Here forever. You and me stay together like pen to paper. We're forever. I could live a life full of wonder. Without you, nothing will do. What if we ran away? Just us, no plans inside. What if we took our dreams, the stories we could write? No matter where we go, we know that our love will. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Baugasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal.
bayanang nagkakaisa.